Ano nga ba ang Build 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 program at ang naging epekto nito sa Pilipinas? Ngayong araw, tatalakayin naman natin ang Build 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 program, kung ito ba ay nagbigay ng kabutihan sa bansa o napunta na lang ito sa wala. Pero bago ang lahat, maaari ko bang hingin ang iyong suporta sa pag-like ng video at pag-follow ng page na ito. Maraming salamat po. Ang Build 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 program ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang programang pang-imprastruktura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit atin itong bigyan ng mas malalim na diskusyon at alamin kung paano ito nagsimula. Sino ang nagpasimula nito? Ano-ano ang mga pangunahing proyektong naisakatuparan? Magkano ang pondong inilaan? Ano ang naging epekto nito sa bansa? Sino ang mga nakinabang? Ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga proyekto at maging ang mga issue at kontrobersiyang kinaharap ng programang ito? Bago inilunsad ang Build 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 program, matagal nang kinakaharap ng Pilipinas ang problema sa kakulangan ng infrastruktura. Kilala ang bansa sa matinding trapiko, lalo na sa Metro Manila. Maraming kalsada ang makitid, kulang ang mga tulay, limitado ang mga riles ng tren, at hindi sapat ang kapasidad ng ilang paliparan at daungan. Dahil dito, nahihirapan ang mga tao sa pagpasok sa trabaho at paaralan. Nahuhuli ang paghahatid ng mga produkto at nababawasan ang pagkakataong makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. Dahil sa mga problemang ito, inilunsad noong 2017 ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Build 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 program. Layunin nitong simulan ang tinatawag na Golden Age of Infrastructure, kung saan bibigyang prioridad ang pagtatayo ng mga modernong infrastruktura upang mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang pangunahing namahala sa pagpapatupad ng programa ay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Transportation o DOTR, at Department of Finance o DOF. Ang mga ahensyang ito ang nangasiwa sa pagpaplano, pagpopondo, at pagsasakatuparan ng mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Napakalaki ng pondong inilaan para sa programang ito. Mula 2016 hanggang 2022, tinatayang nasa 8 trilyon hanggang 9 trilyong piso ang kabuuang planong gastusin para sa Build 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 program. Ang pondong ito ay nagmula sa pambansang budget, mga pautang mula sa mga bansang tulad ng Japan at China, Official Development Assistance o ODA, at Public-Private Partnerships o PPP. Layunin ng pamahalaan na itaas ang paggastos sa infrastruktura sa mahigit 7% ng Gross Domestic Product o GDP upang mapabilis ang modernisasyon ng bansa. Maraming malalaking proyekto ang isinagawa sa ilalim ng Build 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 program. Isa sa pinakatanyag ay ang Metro Manila Subway, ang kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas na inaasahang magpapabilis sa transportasyon ng milyon-milyong pasahero araw-araw. Itinayo rin ang Skyway Stage 3 na nagdurugtong sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway upang mabawasan ang trapiko sa Metro Manila. Isa rin sa mga ipinagmamalaking proyekto ang Cebu-Cordova Link Expressway o CC-LEX na naging pinakamahabang tulay sa bansa nang ito ay mabuksan. Kabilang din sa mga mahahalagang proyekto ang Binondo Intramuros Bridge, Estrella Pantaleon Bridge, Pangil Bay Bridge, Central Luzon Link Expressway o CLEX, NLEX S-LEX Connector Road at ang New Clark City. Bukod sa mga ito, libu-libong kilometro ng mga bagong kalsada, tulay, flood control projects, paaralan, at iba pang pampublikong infrastruktura ang naipatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malaki ang naging epekto ng Build 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 program sa Pilipinas dahil sa mga bagong infrastruktura, naging mas mabilis ang paglalakbay sa ilang lugar
at naging mas maayos ang paghahatid ng mga produkto mula sa mga probinsya patungo sa mga lungsod. Nakatulong din ito sa paglikha ng daan-daang libong trabaho para sa mga manggagawa sa sektor ng konstruksyon, engineering, transportasyon at iba pang kaugnay na industriya. Dahil sa mas maayos na infrastruktura, naging mas kaakit-akit din ng Pilipinas sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Nagkaroon din ng pag-unlad ang ilang lalawigan dahil sa pagdami ng mga bagong kalsada at tulay na nagdurugtong sa dating mahihirap puntahang lugar. Hindi lamang ang pamahalaan ang nakinabang sa programang ito. Nakikinabang din ang mga manggagawa na nagkaroon ng trabaho. Ang mga negosyante na naging mas mabilis ang pagdadala ng kanilang mga produkto. Ang mga magsasaka na mas madaling na ihahatid ang kanilang ani sa mga pamilihan. Ang mga motorista at commuter na nabawasan ng oras ng kanilang biyahe sa ilang lugar. At maging ang mga turista na mas naging madali ang pagpunta sa iba't ibang destinasyon sa bansa. Sa kasalukuyan, marami sa mga proyektong ito ang ginagamit na ng publiko. Kabilang dito ang Skyway Stage 3, Cebu-Cordova Link Expressway, Binondo Intramuros Bridge, Estrella Pantaleon Bridge, at ang pinalawak na Clark International Airport. Samantala, mayroon pa ring mga proyektong patuloy na isinasagawa tulad ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, at Bataan-Cavite Interlink Bridge. Nang matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2022, ipinagpatuloy ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang marami sa mga proyektong ito sa ilalim ng programang Build Better More, na layong tapusin ang mga naunang proyekto at magdagdag pa ng mga bagong infrastruktura. Gayunpaman, sa kabila ng maraming tagumpay ng Build 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 program, hindi rin ito nakaligtas sa iba't ibang kritisismo at kontrobersiya. Isa sa pinakamalaking issue ay ang pagtaas ng utang ng bansa dahil sa napakalaking pondong inilaan para sa mga proyekto. Bagamat sinabi ng pamahalaan na ang mga pautang ay inilaan para sa pangmatagalang pag-unlad, may mga ekonomista at kritiko na nagpahayag ng pangamba na baka mahirapan ang susunod na mga administrasyon sa pagbabayad ng mga utang na ito. Bukod sa usapin ng utang, naging mainit din ang issue ng korupsyon sa ilang infrastructure projects. Sa iba't ibang ulat ng Commission on Audit o CAWA, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, at mga pagdinig sa Kongreso, lumitaw ang mga alegasyon ng overpricing, mabagal na implementasyon ng proyekto, at mga kontratang paulit-ulit na napupunta sa iilang malalaking kontratista. Mahalagang linawin na ang mga ito ay mga alegasyon at paksa ng imbestigasyon at hindi nangangahulugang may pinal ng hatol ng korte laban sa lahat ng mga nabanggit. Isa sa mga madalas na binabanggit sa mga ulat ay ang St. Gerard Construction na ilang ulit nang naiuugnay sa mga kontrobersiya hinggil sa mga proyekto ng DPWH. Kasama rin sa mga lumitaw sa ilang ulat ang Legacy Construction Corporation at Sindite Construction Corporation na naging paksa ng mga pagsusuri dahil sa dami ng kanilang nakuhang government contracts. At sa ilang isyung may kaugnayan sa procurement at implementasyon ng proyekto, mahalaga ring tandaan na ang pagbanggit sa mga kumpanyang ito ay batay sa mga pampublikong ulat at imbestigasyon at hindi nangangahulugang sila ay napatunayang nagkasala. Naging bahagi rin ng pampublikong diskusyon ang papel ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Dahil ang Department of Public Works and Highways ang pangunahing nagpapatupad ng maraming proyekto ng Build, 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 madalas mabanggit sa mga balita ang dating kalihim ng DPWH na si Mark Villar. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naging bahagi ng mga pampublikong debate dahil siya ang pangunahing nagsulong ng programa. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, walang pinal na hatol ng hukuman na nagsasabing sila ay nagkasala ng korupsyon kaugnay ng Build, Build, Build program. Ang mga usaping ito ay nananatiling bahagi ng pampublikong pagsusuri at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno.
Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling mainit ang usapin ng korupsyon sa malalaking infrastructure projects. Noong 2025 at 2026, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na investigasyon sa ilang flood control projects, matapos lumabas ang mga ulat ng umano'y overpricing, ghost projects, substandard na konstruksyon, at pagkakonsentra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa iilang kontratista. Bagamat ang mga kasong ito ay hindi na bahagi ng Build program, muling nabuhay ang usapin tungkol sa transparency, accountability, at tamang paggamit ng pondo ng bayan sa lahat ng malalaking proyekto ng pamahalaan. Mayroon ding iba pang negatibong epekto ang programa. Ilan sa mga proyekto ay naantala dahil sa pandemya ng COVID-19, problema sa right-of-way, at pagtaas ng presyo ng mga materyales sa konstruksyon. May mga komunidad ding kinailangang ilikas upang bigyang daan ang pagtatayo ng mga bagong kalsada, tulay, at riles. Bukod dito, may ilang environmental groups ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng epekto ng ilang proyekto sa kalikasan at biodiversity. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na nag-iwan ng malaking pagbabago ang Build program sa infrastruktura ng Pilipinas. Maraming proyekto ang nagsisilbi na ngayon sa milyon-milyong Pilipino at marami pa ang inaasahang matatapos sa mga susunod na taon. Gayunpaman, ipinapakita rin ng karanasang ito na hindi sapat ang pagtatayo lamang ng maraming infrastruktura. Mahalaga ring tiyakin na ang bawat pisong ginagastos ng pamahalaan ay nagagamit ng tapat, may pananagutan, at tunay na napapakinabangan ng taumbayan. Sa huling bahagi ng paksang ito, masasabi natin na ang Build program ay isang makasaysayang programa na nagbigay ng malaking ambag sa modernisasyon ng Pilipinas. Nagdulot ito ng mas maayos na transportasyon, mas maraming trabaho, at mas mabilis na pag-unlad sa iba't ibang rehiyon. Ngunit kasabay ng mga tagumpay na ito ay ang mga hamon, tulad ng pagtaas ng utang ng bansa, mga alegasyon ng korupsyon, at mga usaping pangkapaligiran. Bilang mga mamamayan, mahalagang suportahan natin ang mga proyektong tunay na makatutulong sa bansa. Ngunit mahalaga ring bantayan ang wastong paggamit ng pondo ng bayan upang matiyak na ang pag-unlad ay para sa lahat at hindi lamang sa iilang tao. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa Build program? Pwede bang pakikomento naman ito sa ibaba kung sang-ayon ka ba sa tagumpay nito o hindi?